Alam nyo ba na may pag-asa po ang bansa natin na dala-dala ni VP Sara Duterte? Siya po ang pag-asa ng ating bansa. Basahin po natin dito kung ano po ang ibig sabihin ng kulay green na dala-dala ni VP Sara. Basahin po natin. Ang nakalagay po dito, green as a color is widely associated with nature, growth, renewal, harmony, often representing life, health, and prosperity. Ganun po ang dala-dala o ibig sabihin ng kulay green na dala-dala ni VP Sara Duterte. So ibig sabihin po na kay VP Sara po ang pag-asa, kapayapaan, buhay, kalusugan, at kaunlaran sa ating bansa. Nandito po nakalagay. Yan ang dala-dala ni VP Sara Duterte. Growth, harmony, prosperity, health, and life. Kaya green ang dala-dala ni VP Sara Duterte. Unsa baga, hawak ni VP Sara Duterte ngayon ang swerte o pag-asa ng Pilipinas. Kaya pagdating na magiging Pangulo na po si VP Sara Duterte, sigurado po tayo, masagana po ang pamumuhay ng Pilipinas. Magkakaroon po tayo ng growth, magandang buhay, pag-asa, pagkakaisa. Yan po. Tingnan nyo po yung mga pulot ng kahoy. Pag wala na siyang buhay, wala na po yung kulay green. Yung disyerto, di ba? Walang kabuhay-buhay, walang tumutubo. Walang kakulay-kulay green. Pero kapag ang lupa na may makita kang damo na mga kulay green, ibig sabihin, buhay. May buhay yung lupa. May buhay. Green is life, di ba? Kaya lagi nga nagtatayo ng kahoy para magkaroon ng buhay. Yan po ang pag-asang dala ni VP Sara Duterte. Yan po talaga ang pag-asa. Kahit hindi mo natin idaan sa tarot card, yan po talaga. Makikita naman po natin sa mga gawa ni VP Sara Duterte, di ba? Matapang yan siya pero makamasa po yan. Makamahirap po yan si VP Sara Duterte. Saan ka po makakita ng Vice Presidente? Dadaan sa kalsada, sasakyan, sisigawan mo yan, hi VP, hi VP. Ihinto yung sasakyan, bababa yan, lalapitan ka, kakawayan ka. May makita ba kayong opisyal na gobyerno ganyan? Vice President? Kakaway-kawayan mo, tawagin mo, hintuan ka, kakawayan ka, kakamayan ka, di ba? Ganon. Kaya si VP Sara makamahirap yan. Makamahirap. Kaya yung mga mayayaman na yung mga sinong mayaman yan na hawak ng mga politician o may hawak ng politician, yan, ayaw nila yan kay VP Sara Duterte dahil yan ang maging balakid sa kanila. Saka makikita natin yung totoong tao. Hindi yung sabay sa agos lang sa politika. Hindi po. Hindi po kagaya kaya Senator Rapi Tulfo na grabe kung tulong, ano din siya, anti-corrupt, di ba? Pero nakikita ko po parang sabay sa agos sa politika lang din. Sabay sa agos. Sobrang tahimik siya ngayon. Sabay sa agos. Parang kung saan sila makinabang, doon sila. Doon po siya. Sabay lang sa agos. Kaya sobrang lang tahimik. Hindi nagsasalita. Hindi kagaya la VP Sara Duterte dito makita nga wala yun sa mga barkadang politician. Wala po. Kaibigan mayroon pero yung sinasabing barkada, sama-sama, wala po. Kaya ganoon na lang po yung iba takot na mapag si VP Sara Duterte maging presidente dahil maraming dyan na mga masamang ginagawa na matitigil po talaga. Kaya magiging balakid po si VP Sara Duterte sa kanilang mga masamang ginagawa. Kaya ganoon na lang, pilit nilang ilalaglag. Pero si VP Sara Duterte po may daladalang pag-asa yan. May daladalang pag-asa. Hawak niya po ang swerte ng Pilipinas. Kaya wag po natin sayangin yung mga ganitong tao na bibihira mo lang makikita. Bibihira nyo lang makikita na ganyang ugali na makamahirap.
Alam naman po natin pag tayo mga mahirap lalapitan lang po tayo ng mga politiko kapag dating ng kampanya. Diba? Magulat ka na lang, kakamayan ka, pag nadaanan ka, magulat ka na lang yan pagdating sa kampanya. Pero pagka nanalo na yan, kahit kaway-kawayan mo pa yan, hindi kalilingunin yan. Hindi. Tapos na Nakuha na nila yung gusto nila sa'yo Nakuha na Pero yung mga Duterte, iba. Ang puso nila ay nasa mga mahirap, nasa masa talaga. Wala sila doon sa mga big time. Wala. Sa taong bayan po talaga ang puso nila. Kaya yung dala-dala ni VP Sara na kulay green, pag-asa po yan. Pag-asa. Life, buhay po, buhay. Harmony. Diba? Prosperity. Growth. Marami pong dalang swerte. Kahit po ipabasa nyo po yan sa mga nagre-reading tarot reading. Kahit ako, basahin ko, mababasa ko yan. Pero hindi na kailangan na idaan pa tarot reading. Dahil nakikita na po natin sa dami-daming video na napanood ko sa mga ginagawa ni Sara Duterte. Lahat approve po talaga sa akin. Believe po talaga ako sa kanya. Believe ako. Sabi ko ngayon ako nakakita ng isang politician na ganito. Grabe kung makapag-entertain sa mga mahihirap. Kahit tapos na ang eleksyon. Basta may lumapit sa kanya, kakamayan, makipag-selfie pa yan. Ganun ako nakakita, di ba? Pangulong Rodrigo Duterte. Pag nakita ka dyan, kaharap ko dyan, basta hindi ka lang masamang tao. Entertaining ka yan, magjojoke pa yan, di ba? Ganun dapat. Pero ibang mga politisyan natin, mabait lang yan, mahirap lang yan pagka dating ng eleksyon, dating ng kampanya. Ang bait-bait mga yan. Wala kang makita mga politisyan na pagdating ng eleksyon o mga kampanya sila na masama ugali. Hindi, lahat yan mababait yan. Apakabait yan. Kakawayan kayo lahat yan pag dadaanan. Kakawayan kayo, kakamayan kayo. Pero pag nanalo, wala. Dididmahin ka na niyan. Ang tulong, pahirapan ka pa. So yun lang po mga kababayan. Sinishare ko lang sa inyo kung ano po ang dalang swerte ni VP Sara Duterte para sa atin o sambayan ng Pilipino kapag nagiging presidente po siya. May pag-asa po talaga. May pag-asa. Maganda po ang maging kinabukasan natin pag si VP Sara Duterte maging presidente. Maganda po. Yan po ang nakikita ko. Yan po talaga nakikita ko. Maganda ang kalalagyan. Yung korupsyon, burado yan. Burado po talaga yung mga korupsyon. Yung kriminalidad, sigurado tanggal yan. Yung druga, tanggalin yan. Sigurado yan. Corrupt talaga, number 1 yan. Sigurado uunahin niya yan. Uunahin talaga na yan. Kaya huwag po natin sayangin, pero darating yan ang panganahon. Kaya nga ang sabi ng Pangulong Rodrigo Duterte, ang mga pangyayaring ito, pinapahirapan man sila, ginigipit sila, pero may dahilan yan kung bakit naging ganyan ang sitwasyon ngayon. Destiny nga, sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, destiny. Pero alam nyo ba kung ano ang makapagligtas kay Pangulong Rodrigo Duterte na malaking bagay o tulong para sa kanya? Yung mga anghel ng mga kabataan na nagmamahal sa kanya. Yan po ang magaguide kay Pangulong Rodrigo Duterte at magagabay sa kanya. Dahil mahal na mahal ng kabataan ng Pilipinas si Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makita nyo lang, kahit nasa loob ng mall, sumasakay ng tren, sumisigaw Duterte. Mga bata, sumisigaw Duterte. Kaya yung mga anghel na mga bata na yan, yan po ang gagabay kay Pangulong Rodrigo Duterte at magbabantay sa kanya. Lalong-lalo na nung mga anghel ng mga bata doon sa ospital. Na laging dinadalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yung may mga cancer patient na mga bata. Yung mga anghel ng mga batang paslit na yan, sila po ang magagayad kay Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa kabutihan niya o sa pagmamahal niya sa kabataan. Kaya ganun na lang po siya kagalit sa druga dahil ayaw niya
masira ang kinabukasan ng mga bata. Yun po, kaya ginawa niya ang war on drug at galit na galit po talaga si Jan dahil alam niya masisira ang kinabukasan ng bata kapag malulong na dyan. Kaya ganun na lang kalaki ang galit niya. Kaya mahal na mahal niyang mga kabataan. Kaya yung mga anghel ng mga kabataan na yan po ang magagabay sa kanya at tutulong sa kanya at mag-iingat sa kanya. At yan ang mag-uwi dito sa Pilipinas. Yan po, tulong ng taong bayan. Hindi po mawawala ang tulong sa taong bayan. Dahil alam po ng taong bayan ano ang pag-asa ibigay la sa atin ng mga Duterte. At sila lang po ang galit sa mga korap na tao sa Pilipinas. So yun po mga kababayan, ingat po, God bless po sa inyong lahat.